Parang isang eulogy, ganyan inilarawan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang naging depensa ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Binatikos at dinimonyo umano ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga biktima at human rights organizations kahawig ng estilo ni Duterte. Para pag-usapan yan, magkakasama natin NUPL President Efraim Cortez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Cortez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sherry, sa ating mga tagapakinig. Attorney, bakit niyo po nasabi na parang eulogy at walang credible defense ang panig po ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, kung narinig natin yung opening statement ni Mr. Kaufman, ay pinuri niya yung leadership ni Mr. Duterte. Pinuri niya yung intention ni Duterte na patahimikin daw ang buhay sa Pilipinas. Kumbaga, puro yung ginawa niya, imbis na maglatag siya ng isang credible na defense para sa kanyang kliyente. Ano po, ano ho ang inyo pang komento or saan dapat sana dinipensahan ng defense yung pong itong mga inilahad po ng prosecution? Well, naghahanap kami ng depensa aside from denial. Kasi kung papansinin mo, nag-focus sila sa denial at simply saying na walang kinalaman si Duterte o walang kinalaman yung mga utos ni Duterte doon sa mga pagpatay. Kaya lang hindi nila napabulaanan yung mga ebidensya mula sa pagbuo ng DDS, yung pagbuo ng common plan, ang pagbuo ng pag-nationalize ng common plan nung siya ay presidente, at yung pag-appoint ng ni Duterte sa kanyang mga co-perpetrators sa mga key positions of government that enabled him to have control over the structures that perpetrated these acts. Kasi importante ho kasi yon, yung sinasabi kasi nila, they're just trying to disassociate Duterte from the acts by simply saying walang link. Pero if you look at the evidence presented by the prosecution, malinaw methodically na i-present ng prosecution ang paano nagsimula, paano na-conceive yung plan, paano in-implement yung plan, at kung sino ang nag-implement, meron sila sabing chain of command. So we're looking for evidence that will napabulaanan itong mga ebidensyang ito sa prosecution, kasi nagtuon ng pansin ang defense doon sa pagsisira sa kredibilidad ng mga biktima ng EJ case, ang pagsabi na walang ganong nangyaring pagpatay, ang sinasabi nila kung may pagpatay man ay hindi pwedeng i-attribute kay Duterte. So it's simply denial na alam naman natin one of the weakest defense is denial. Paano ho ba nakakaapekto, Attorney Cortez, yung pag-atake sa mga biktima at human rights groups sa kaso? Well, technically, walang effect yan sa merit ng case. Kaya nga, there's no necessity for him to idamay yung mga victims dahil hindi naman apektado ng kaso kahit nasiraan niya itong mga to. Papapakita lamang ito na ang gustong mangyari ni Kaufman ay palutangin yung narrative, yung Duterte narrative, katulad kung paano sirain yung mga biktima. Ibig sabihin, ginagawa niyang platform, yung ICC, para palutangin yung yung mensahe na nangingibabaw sa ngayon na walang EJK at hindi mga biktima yung mga yan. Bago po ito, Attorney, kumalat pa nga yung isang edited photo ng mga kaanak ng EJK victims na may bit-bit na luxury bags. Ano ho ba yung maaaring maging implikasyon nito?
Walang implikasyon yan sa merit ng case at nakikita natin na they are resorting sa ganyan mga dirty tactics. So hindi nila kayang sagkaan o hindi nila kayang depensahan si Duterte sa isang court of law katulad ng ICC. Kaya nagre-resort sila ng ganyan mga dirty tactics para siraan at bulabugin yung mga biktima ng mga kaanak ng biktima ng EJK. Mhm. So parang lumalabas kahit na walang merit, sabi niyo nga walang merits yan, ibang usapin yung doon sa loob ng korte eh. Pero may tumatrabaho rin, may nangyayari din sa labas. More of yung perception ng mga kababayan natin, ng taong bayan. Yun ang sa tingin ko ang game plan nila kung paano influencean yung perception ng mamamayan. Gusto nilang mangibabaw yung kanilang narrative sa public opinion at hindi pa para depensahan si Duterte doon sa kaso sa ICC dahil nakita nila indefensible yung kanilang posisyon. Ayon po kay Attorney Nicholas Kaufman, wala raw criminal intent yung mga talumpati ni dating Pangulong Duterte. Paano ho ba sinusuri kung ang isang pahayag ay maaaring ituring na incitement o criminal order? Ang naging style ni Mr. Kaufman ay to nitpick. So, dinidiscuss niya yung public statement in isolation from the other evidence. Kasi yung ma-appreciate mo yung merit or substance or probative value ng mga public speeches if you relate it to other facts. So, other evidence rather. So, titignan mo dyan yung pagpatay, yung kanyang public speeches at yung mga documents and at the same time, yung mga testigo testimonya ng mga testigo. Kasi at this point, hindi pa natin naririnig ang testimonya ng sinasabi nilang witnesses at mga insider witnesses. So mapapalamanan yung public speeches na yan, mapapalamanan yung documentary exhibits katulad ng Command Memorandum Circular at iba pang mga dokumento at yung mga pagpatay, mapapalamanan yan ng mga testigo ng mga testimonya ng mga testigo lalo na ng mga insider witnesses. So if you take these speeches in isolation from the other evidence, maaaring tama si Kaufman. But if you look at the totality of the evidence, you will going to appreciate the context and the merit of this evidence at that will prove yung intent. Ito po, Attorney, may bigat din ba sa ICC yung depensang nagsasabi na ang ilang pahayag ni Duterte ay tumutukoy sa lawful self-defense, gaya nga po nung linyang, do not kill if you are not in danger? Nasagot na yan dun sa position ng prosecution dahil kung naalala nyo, dun sa prosecution ay in-establish nila from among the facts yung educational attainment ni Duterte, si Duterte as a lawyer and a professor of law. So ipinapakita doon na consciously adapted yung kill speeches niya at pinapalamanan niya ng mga words that will provide him with a defense later on. At yan yung invocation ng use of lawful self-defense. So, yung lawful self-defense, as sinasabi ni Kaufman, is not intended to encourage policemen to follow the law. Rather, nakalagay yon to give him a defense in case he will be put in legal harm's way. Kaya ngayon, ginagamit na niya ng depensa. In the same way na if you pinakita yung Command Memorandum Circular last night ni Mr. Kaufman, na nandun yung word na neutralized and at the same time, sa later part ng document, nandun din yung compliance with the constitutional requirements including RA 7438. So, sweetener yung phrases o words na yon
doon sa actual intent ng document at saka ng speeches. Kung git po ng defense na bigo ang prosecution na patunayang sistematikong isinasagawa raw yung mga pagpatay sa war on drugs, ano po ba yung attorney, yung legal na pamantayan para masabing systematic o widespread ang isang krimen? Na sabi nila yung widespread ay it's not about numbers, rather it's about the pattern and the frequency of the killing. Okay. So, doon sa mayoral period na sinasabi nila, nakita doon yung numbers at yung frequency at ganoon din nung siya yung naging presidente na. Yung systematic ay simply that it's not random. At kagaya ng presentation ng prosecution when they discuss yung yung contextual elements, ang sinasabi nila ay pre-selected, listed, and operated on, tapos merong chain of command that oversees the operation. At sabi nga nila, one of the witness told them na ang pagpatay, lalo na sa Davao, needs a clearance from Duterte, at yung clearance na yan ay communicated through the chain of command. Ang nandun sa chain of command, kasama yung co-perpetrators. At isa pang pagpapakita na systematic, ay na-appoint niya sa key positions, both sa local government and sa national positions, ang kanya mga co-perpetrators so that meron silang control dun sa structures na nag-implement nitong kanyang drug war policy. Attorney, kung mas maliit nga yung bilang ng mga napatay, gaya ng sinasabi nga ng depensa, sapat ho ba yun para pahinain ang kaso ng prosecution or hindi? Hindi siya sapat. In the first place, ang version ng defense ay maliit. Pero kung papansinin natin yung ebidensyang pinaresenta na ng prosecution, bukod doon sa 3,000 na figures that was in 2016 at yung 6,000 na nasa year-end report ng PIDEA, ay meron pa silang sinasabi na sources from independent sources na mas marami ang pagpatay. I think ang sinasabi doon 590% ang increase ng death during that period. So kaya nila isinali yon para ipakita na yung malaki yung bilang ng pinatay. Yung binanggit kasi nila sa charges, yung 48, mga ganyan, ay simply emblematic. Pero kung yung gaano siya ka-widespread, yun ang ipoprove ng prosecution, not only through those official PNP documents, but also documents from independent sources na binabanggit nila. Kaya kung susumahin mo, mas malaki yung bilang kaysa doon sa sinasabi ng defense. Attorney Cortez, isa pang ipinunto ng depensa, walang direktang ugnayan yung mga pahayag ni Duterte sa alinman sa 78 na biktimang tinukoy sa kaso. Gaano po kahalaga sa ICC, you think, yung direct link sa pagitan ng leader at ng aktual na krimen? Well, hindi kailangan ng direct link. As in, you don't have the smoking gun, ika nga, because hindi naman siya inakusahan na siya yung nag-pull ang trigger. Ang allegation sa kanya ay independent co-perpetrator, no? Indirect co-perpetrator siya. Ibig sabihin, nandun siya sa level na siya yung nag-devise ng plan, siya yung nag-ensure ng execution ng plan, at meron silang tatlong modes of how he committed it. Yung indirect perpetration, pangalawa ay he was the one who ordered the killings, at pangatlo ay aiding and abetting. Doon sa order, kung naalala nyo yung presentation ng prosecution, they were able to present yung Excel file ng mga high-value targets. So meron siyang list. At sabi niya na personally, siya yung nag-screen ng list na yon, at nag-mention sila ng ilan, Espinosa, Parohinog, and may isa pa, na sinasabi na yun ay mga napatay at
na cross out doon sa list. So if you are looking for the smoking gun, ay yun yung smoking gun. So hawak-hawak niya yung list ng mga high value target, and some of them were killed during the period that he was president. So dahil siya ay indirect co-perpetrator, yun yung kanyang liability. Yun ang kanyang participation sa crime. So he's not being prosecuted because he pulled the trigger. Rather, siya yung nagplano at siya yung nag-implement ng war on drugs. Dahil wala raw personal na testigong nakarinig kay Pangulong Duterte na nag-utos sa pagpatay, maaari pa rin po bang managot ang isang leader sa ilalim ng command responsibility? Yes, under the command responsibility, sufficient that you know that these things are happening. Kasi kung may knowledge ka na nangyari ang mga ito and you did nothing to stop it, you did nothing to investigate it, applicable yung command responsibility. Humiling po ang depensa ng posibilidad ng interim release o pansamantalang paglaya po ni dating Pangulong Duterte sa mga nagdaang kaso ng ICC. Gaano po kaposible na mapagbigyan dito this time? Well, ang position namin ay overwhelming yung evidence. Kumbaga, yung evidence ay hindi lamang enough to issue a warrant of arrest. Rather, the evidence ay enough to hold him for trial. So if there's evidence to hold him for trial, wala ring basis for an interim release. Pareho nang nailatag po ng prosekusyon at depensa yung kanilang mga argumento at ebidensya. Confident ho ba kayo na makukumpirma ang kaso at magtutuloy ito sa paglilitis? Yes, kasi confirmation of hearing ang charges, ang kailangan nila ay substantial ground. Ang ibig sabihin nito ng substantial ground, meron silang tatlong charges. Ang kailangan mo lamang ebidensya ay if you look at the evidence, these are simply sufficient to support yung charges. Hindi pa natin pinag-uusapan yung issue ng guilt or innocence. Later pa yon at mas mataas na evidentiary threshold ang kailangan. Dito dahil ang kailangan lang ay substantial grounds, sa tingin ko sufficient na yung inilatag ng prosecution na ebidensya para i-confirm ng pre-trial chamber ang charges against Duterte. Marami pong salamat sa inyong oras, NUPL President Efraim Cortez.